Hello! Kumusta po kayo? Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking i-discuss ngayon ay tungkol sa remittance of taxes withheld from payees. Pwedeng sa lessor, sa suppliers, sa nag-render ng service. Sa atin na mga micro taxpayers, ang common na withholding tax natin ay ang withholding tax from lessor. Itong aking sample na taxpayer ay retailer siya ng textile sa Divisoria. Ang kanyang monthly rent ay 10,000 pesos. Sa kanilang contract, ang 10,000 pesos ay net na matatanggap ng lessor. Dahil as lessee, obligation natin na mag-deduct ng 5% withholding tax from rent. So, i-gross up ang 10,000 pesos para makuha natin yung gross amount ng rent. So, 10,000 pesos to be divided by 0.95. Then, pag kinuha mo na yung 5% ng 10,526.32, 526.32, 10,000 minus 526.32, net amount is 10,000 pesos. Ang pro forma entry to record this transaction is debit to rent expense 10,526 and 32 centavos. Ito yung expense talaga ng lessee. Expanded withholding tax na dapat i-remit yan sa BIR 526.32 credit. Then, credit cash, ang lumabas na cash at napunta sa lessor ay 10,000 pesos. Next month, i-remit yan sa BIR through BIR Form 0619E. Debit EWT payable, 526.32 pesos. Then, credit cash. Yan yung pro forma entry natin. So, ang papakita ko ngayon sa inyo ay ang BIR Form 0619E, Monthly Remittance Form of Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Sa buong taon, 8 beses dapat na mag-file and magbayad ng BIR Form 0619E. Narito ang ating schedule for the months of January, February, April, May, July, August, October, November. Pwede nang mag-start na mag-file. Katulad ngayon ay August. So, ang ating period covered ngayon ay for the month of July. Kaya pwede na mag-file from August 1 to August 10. Pag ang August 10 ay nag-fall sa holiday, sa Saturday or Sunday, pwedeng magbayad on the next banking day. Pero sa ngayon kasi mayroon ng mga online payment channels. Ang ating pagbabayad ay hindi naman na kailangan pumunta pa sa bangko. So, pwede na tayong mag-file and pay ngayon kahit Sabado or Linggo through online banking and Maya, MYEG. Okay. Kadalasan nagkakamali ang mga taxpayers natin dito sa pangatlong buwan. Katulad nung March, wala dapat 0619E. Ang dapat na i-file ay ang quarterly, 1601 EQ. For the month of June naman, ang dapat na i-file ay BIR Form 1601 EQ. Kaya ngayong July, balik na tayo ulit sa 0619E. Ang tanong naman ng iba, hindi ba nauulit yung bayad? Hindi ba nadodoble? Hindi siya nadodoble kasi
Ang pangatlong buwan ay hindi ka nga dapat mag-remit ng 0619E. Ang quarterly form ang gagamitin. So pagdating sa quarterly naman, ang mga naibayad mo for 2 months ay dapat nang i-deduct. So sa ngayon, pwede na tayong mag-file. Pakita ko sa inyo lahat na ng months for the year 2025 para isang tutorial video na lang, nandito na lahat. Okay? Dapat mag-download ng EBIR Form Package version 7.9.5.0. Meron na akong tutorial video para dyan. Kapag meron nang na-install, i-open ang EBIR forms. I-type ang iyong taxpayer identification number, RDO code. Ang RDO code ay makikita sa taas na part ng Certificate of Registration ng BIR. Iba ang RDO code sa branch code. Ito yung branch code, yung last 3 digit or last 5 digit. Kapag main, ang last 3 digit or last 4 digit niya ay 000. Kapag may branch, first branch is 001. Second branch is 002. Third branch is 003. Fourth branch 004. Merong mga RDO na hindi na nila nire-require na mag-file ang mga branches ng withholding tax. Meron din naman na kung halimbawa, ang main office niya ay nasa Divisoria, tapos nagtayo siya para sa ibang RDO naman, ibang Revenue District Office ng BIR. So, nire-require nila na mag-file and pay ang branch na yon. Meron akong client na ang iba niyang branch ay nasa Quezon City, ang iba nasa Pampanga. Hiwa-hiwala yung mga RDO nila. Magkakaiba yung mga RDO nila. So, yung mga branches nagfa-file and pay ng kanilang withholding taxes at nagre-remit separately. Okay. Dito sa akin ay ilalagay ko lang muna yung T na 000 para hindi na ako mag-edit ng taxpayer details. Yeah, 00. Ang RDO code, nabanggit ko na, galing dun sa Certificate of Registration. Kung anong Revenue District Office ng BIR ka nakaregister. Then, line of business, registered name kapag individual, last name, first name, middle name. Kapag naman corporation, corporate name. Registered address ng taxpayer, zip code, telephone number, email address. Email address dapat active para dito matanggap ang tax return receipt confirmation galing sa EBIR form. Dito sa ating list of forms, select SIR 619E. Then click fill up. Background information save. Okay. Start tayo for the month of January. Ang deadline ng filing nito ay February 10, 2025. Any taxes withheld? Yes. Assume lang natin na on time tayo nag-file ha. Then, click private. Ang amount to be remitted is 526.32 centavos. Pwede nang i-copy and paste. Click tab. Click save. Click validate. Validation successful. Click OK. Then, submit final copy. Click OK. Then, click OK. Pero sa ngayon, hindi ko na siya i-click ng OK dahil sample lang po ito. Okay?
Then, i-print. Para mag-print, connect sa printer. Kapag hindi pa nakakonect sa printer, gawin muna, mag-save na lang ng Microsoft Print to PDF. Okay. Click print. Then, save. 0619E 01-2025. Click save. Cancel print. Balik tayo sa main screen. File natin for the month of February. For the month of February. If ever na late ng remittance ng 0619E, pwede po kayong mag-file ng 0. Then, magbayad ng compromise penalty na 1,000 pesos. Pero pag hindi kayo nakapag bayad nito, lalabas siya na open case sa BIR. Ganun pa din ang gagawin. Hindi siya mako-close ang cases sa BIR kung hindi mo siya i-file and pay. Okay, sample lang yan kapag na late. Okay. So, hindi naman tayo na late. Ito tutorial lang naman. I-assume ko na hindi tayo na late kasi nakapag-file and pay naman kami ng aking taxpayer. So, for the month of February, ang due date ay March 10, 2025. Taxes withheld, yes. Then, click private. 526 and 32 centavos. Kapag on time, walang penalties. So, ang tax due ko ay 526 and 32 centavos. If ever na na-late ng file, itong 526 ay may surcharge, interest, and compromise penalty. Kailangan pong pumunta sa Revenue District Office ng BIR kung saan kayo registered para magpa-compute ng penalties. At kailangan may approval bago bayaran sa bangko. Kaya tandaan ang mga deadlines. Pwede nyo na itong i-copy yung mga schedules ko. Click save. Click validate. Then submit final copy. Click OK. Click OK. Sa ngayon, hindi ko na i-click dahil sample lang po ito. Then click cancel. Then, print. Sundan na lang yung tutorial ko ng pag-print. O pwede namang i-print ko para susundan nyo na lang. Buong taon na talaga tong gagawin ko. 0619E 02-2025. Pag na-i-file niya, makakatanggap ng tax return receipt confirmation. Ito po ang sample ng tax return receipt confirmation from EBIR form. Makikita yung file name. Ang file name ay ang iyong TIN, yung form, SIR 619E, then yung month and year, period covered, SIR 1-2025. Ganon. Tapos ng i-print. Back to main screen. Tingnan natin sa ating schedule. For the month of March, hindi tayo magfa-file ng SIR 619E. So, skip natin yan. Dito tayo sa for the month of April. For the month of April, hindi naman kami na late ng aking taxpayer. Nakapag-file naman kami. Ang due date ay May 10, 2025. Any taxes withheld? Yes. Category of withholding agent, private. Then, click save. Click OK. Click validate. Okay.
Click submit, final copy. Okay. Click okay. Then print. Pwedeng bayaran. (04) 2025. Pwedeng magbayad through MYEG, Maya, at ako nagbabayad ako sa Union Bank. Dahil dun sa Union Bank, pwedeng isave ang taxpayer details. For the month of May na tayo. May. Ang due date ay June 10, 2025. Any taxes withheld? Yes. Click category private. Amount due is 526 and 32 centavos. Click save. Okay. Okay. Validate. Okay. Submit final copy. Click okay. Click okay. Then print. May. Back to main screen. Dito na tayo sa June dapat. Pero walang 0619E for the month of June. Dapat ang i-file ay 1601EQ. Proceed na tayo sa July. Click fill up. Click OK. For the month of July, ang due date ay August 10, 2025. Any taxes withheld? Yes. Private. Click private. Ilagay ang tax due. Click save. Okay. Click validate. Okay. Submit final copy. Okay. Click okay. Pag kinlik yung okay, makakatanggap ng message na submit successful. Makikita nyo yan sa iba kong video. Then print. (07) 2025. Cancel print. Back to main screen. Mamamaster nyo to kapag ulit-ulit lang. Ang nakakalito lang yung quarterly. Then click fill up. Siguro after nyong mapanood ito, hindi na kayo malilito, no? Please comment kung anong inyong experience. For the month of August, ang due date ay September 10, 2025. Any taxes withheld? Click private. Then tax due. Itong 0619E ay pwede siyang i-save in advance. Validate. Then, isubmit na lang siya kapag due date na. Submit final copy. Okay. Then, click okay. Doon sa 1601EQ, hindi pwedeng mag-validate doon ng period covered in advance. Dito lang sa 0619E. Click print. (08) Save. Cancel print.
main screen. Tapos na yung July at August. Sa September, wala tayong 0619E. Ang dapat na i-file ay 1601EQ. Please comment po kayo kung nakatulong sa inyo ang aking video na ito. Okay, dito na tayo sa fourth quarter. I-advance na natin kasi ngayon ang recording date ko ay August 9. Kung napanood nyo to sa ibang mga months, para alam nyo na ito ay advance dahil recording date ko ay August 9, 2025. Sana makatulong to sa inyo. Punta tayo sa ating EBIR form. Click fill up. Click OK. For the month of October. Ang due date ay November 10. Any taxes withheld? Yes. Category private. Tax due 526.32. Click save. Click OK. OK. Validate. Invalid month on item number 1. Month should not be a future date. Hindi na rin siya future date pala. Click save na lang muna. Akala ko yung 1601EQ lang yung hindi nagpo-future date. Pari pa rin pala yung 0619E. Invalid 1 month on item 1. 1 month. Month should not be a future date. Okay. Pero kung for the month of August, tingnan ko kung kaya niyang i-save and validate. So pasok siya sa isang quarter, kaya siya nag-okay. Click edit. So for the month of October, ang due date ay November 10. I-save ko lang muna. Okay. Kapag dumating na yung deadline ng for the month of October, ang gagawin ay i-view lang. Click validate. Hindi mo siya ma-validate. Pero kung sa sa actual due date na, ma-validate na yan. Then, i-click yung edit. So, for the month of October, i-save ko lang siya for the month of October. Then, back to main screen. Gawan natin for the month of November. And taxes withheld, yes. Private, yes. Then, click save. Ganyan na lang. Hindi mo rin siya ma-print in advance. Dapat pala within the quarter lang ang gawa natin ito. Ayaw niya ng advance. Okay. Back to main screen. Tingnan natin yung sinave natin. I-click yung 0619E 11/2025. Click view. Okay, November. Ang deadline niya ay December 10, 2025. Kapag malapit na yung deadline, pwedeng sa November... kailan ba due date nito? December. So, pwedeng sa December 1. I-click lang yung validate. I-click yung edit. Then, pwede nang i-edit yung month. Para ma-validate. Okay? So, naipakita ko na from January to November. Ang gamit nating BIR form 0619E for remittance of taxes withheld.
Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. At kung ito ay nakatulong sa inyo, mag-comment po kayo at paki-share na din sa inyong mga kapwa business owners para matutunan nila itong pag-file ng SIR 619E at hindi na malito sa paggamit ng BIR Form SIR 619E and BIR Form 1601EQ. Thank you so much for supporting my channel. Kung gusto nyo pong mag-avail ng aking tutorial service, kung meron po kayong ibang problem sa pag-file, sa pag-comply ng mga requirements sa BIR, pwede nyo po akong i-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Available po ako for one-on-one consultation and one-on-one tutorial service by appointment. Thank you so much!